roar. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Glory to God. Salamat. Mabuti ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen. Amen po ba doon? Hallelujah. Mayroon pong National Bible Quiz. Pero ito po muna ay gaganapin sa section. Gaganapin po ito sa Agape Assembly of God sa 21 po, October 21. Bagamat konti lang po yung ating panahon, sa pag-review, pero kakayanin pa rin. 3 weeks, sumali po tayo, mamaya mag-meeting po tayo, yung mga involved po sa Christian education, ay mag-meeting po tayo mamaya para pag-usapan po natin yung ating mga gagawin at yung sino ba yung mga representatives po natin. Pag-usapan po natin mamaya. Glory to God. Meron din pong youth camp sa December, sa section din po ito. By the way, balikan ko po yung National Bible Quiz. Alam po ba ninyo na dapat nung bago yung pandemic, si Sister Rona ang magre-represent po ng Central Luzon District Council sapagkat siya yung nanalo po noon dito po sa district. Sa 10 minutes, ilang Bible verses ang na-recite mo? May gitsandaan ba? May gitsandaan, 10 minutes lang yun, naka-memorize, tapos yung judge, binabasa niya ganun. Dapat pupunta siya ng Davao kung hindi po nag-pandemic. Siyempre, sasamahan ko siya. Sasama din ako sa Davao, bilang presbyter po ng mayroong mga kasama po sila. Pero hindi natuloy dahil sa pandemic, sana ang ginawa nila, yung mga nanalo na lang sana, para automatic. Kaya lang, mag-uulit po tayo. Mayroon pong youth camp sa December 27 to 29. Nag-iipon na po yung ating mga kabataan. Mag-ipon-ipon po kayo. Kada week ay pwedeng 200.
100, meron po kayong mga collector, meron po yata kayong nagko-collect dyan, and hopefully ay ma-raise po ninyo yung dapat na i-raise na 1,500 and higit pa po doon. Pero kung kayo po talaga ay nahirapan, inform nyo lang po ako o kung sino man po sa mga leaders po ng ating mga kabataan para alam po natin kung anong gagawin natin. Ano po, kung makapag-raise tayo ng funds sa mga kapatid po natin o kaya kahit kuko tayo sa general fund, pwede naman just inform us kung talagang mahirapan if you desire to attend the youth service. Ang concern po natin ay ma-experience po ninyo una ang presensya ng Panginoon, tapos ang pagkikipag-fellowship sa mga kagaya ninyong kabataan sa ibang mga churches. And also yung experience na yun, maganda po yun, yung youth camp na yun. And hopefully marami po yung maka-attend. Ang binigay po na number natin ay 25. So, ibig sabihin, more than 25 po ang kailangan nating maipadala doon. Amen. Kakayanin po yan. Ako'y naniniwala na ang mga kabataan natin, more than 25 po yan. Praise God. Kung meron po kayong mga Bible, buksan po natin sa Ruth, chapter 1, verses 16 up to 17. Parati po akong from time to time, ako po ay nangangaral dito sa libro ng Ruth. Ano po? Ako po ay magbabasa sa wikang Ingles, New International Version, Ruth chapter 1, verses 16 up to 17. Ang sabi po ng salita ng Diyos, "But Ruth replied, 'Don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if even death separates you and me." Kami ay sumasamba, nagpupuri sa iyo, O Diyos. Salamat po sa iyong biyaya sa amin, sa iyong habag, Panginoon, sa amin. Salamat sa kaligtasan na iyong ipinagkaloob, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil meron kang plano, Panginoon, sa aming mga buhay, na ikaw ang nagbibigay ng tagumpay, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Salamat dahil pwede kaming tumawag sa iyo, O Diyos. At Panginoon, napakaganda ng iyong plano para sa aming mga buhay. Higit pa doon sa aming inaakala at aming iniisip para sa aming mga sarili. Ay, Panginoon, iniisip mo at ibibigay mo po sa amin. Maraming salamat. Be with us today. Move in the hearts of your people, Lord God. Ipuin mo ang bawat puso, Panginoon. At kami, Panginoon, ay Lord, bigyan mo ng bukas na kaisipan at puso upang tanggapin ang iyong mga salita. Maraming salamat. Pinupuri ka namin at dinadakila ka namin, Panginoon. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Tayo po'y makakaupo. You can never tell what will be the future of a person. No? Hindi mo masasabi. Ano po? Ang tao po, tayo, kasali tayo doon, we tend to judge on appearances. Kaya nga po nagbigay ng babala ang salita ng Diyos na sabi niya, kung meron po punta sa inyo, sa inyong mga churches, sabi niya, shabby yung kanyang suot na mukhang poor, kawawa. No? Tapos kapag meron ding pumunta na iniisip ninyo, mayaman, pagkatapos mas binibigyan nyo ng pahalaga yung mga mayayaman na huwag nyong gagawin yun, sabi ng Bible. Ano po? Because we tend to judge on appearances. No? O kaya tayo ay nagja-judge din doon sa kung ano yung kanyang present situation. No, mahirap sa ngayon. Sasabihin natin,
Siguro, hindi niya aabutin yung mga ganito. But we can never tell. Ano po? Hindi natin alam, baka yung ating mga iniisip na ang mga ito, ano po, na hindi nila aabutin ang kalagayan na, halimbawa, mayaman, milyonaryo, o kaya bilyonaryo. We do not know. No? We do not know that this person might be the next millionaire or even billionaire. Sino pong mag-aakala na doon po sa streets of Manila, noon ay nandun si Manny Pacquiao, natutulog sa mga bangketa, at siya po ay makikipagsuntukan, makikipag-boxing, para magkaroon lamang po siya ng makakain. Pero ngayon, tingnan mong status niya, parang nakita ko siya sa Facebook na pumunta siya sa Timor ba? Timor-Leste? Ang wala po siyang posisyon, ha. Hindi na siya senator ngayon. Ang sumalubong sa kanya yung head of state. Imagine that. He was in abject poverty during his early life. Who could have thought na ganun po ang kanyang magiging status ngayon? Some people whom we thought could not make it were successful now. Hindi po natin pwedeng sabihin kung ano ang magiging future ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Tayo po ay naniniwala sa plano ng Panginoon para sa ating mga buhay. At higit po doon sa ating mga inaakala at iniisip para sa ating mga sarili, ang Panginoon ay mayroong plano, at ang plano ng Panginoon na yon is far better than what we think is best for us. Amen. What the Lord's plan, what the Lord thinks is far better than what we think or what we plan, than what we plan na best para sa atin. Si Ruth po was a foreigner, was a widow in a foreign land. Kasama ng kanyang mother-in-law. Ano po? Not so much of what she can do for herself and for her mother-in-law, sapagkat sila po ay parehas po na balo, parehas po na widow. Pero ang napakaganda po dito ay mayroon siyang newfound faith in God. Based on Ruth chapter 1, verse 16, ang sabi po, don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people. And your God, my God. That is a change of faith. Change of faith. Ang faith po ay sa Diyos. Ang pananampalataya niya ay sa Diyos ng Israel. Ang sabi niya kay Naomi, your God will be my God. And I will never leave you. Ang sabi niya, makikita po natin doon sa verse 17, where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if even death separates you and me. We should let God fulfill His plan for us. Ulitin ko po. We should let God fulfill His plan for us. Bakit po? Sinabi ko na yung dahilan kanina. Ang dahilan ay yung plano ng Panginoon far exceeds our plan, best plan for ourselves. It far exceeds that. Do you have a plan for yourself? Meron kayong iniisip na napakaganda para sa inyong mga sarili? Higit doon ang iniisip ng Panginoon. Ang sabi po ng
Ephesians chapter 3 verse 20, and God is able to do exceedingly abundantly above all that we can ever ask or think. We should let God fulfill His plan for us. We need to put our faith in Him, just as Ruth has put his faith in the living God. And magpatuloy po doon po sa paniniwala na yon, even in the midst of difficult situations in our lives. Kasi siya po, nandun sila sa kalagayan na naranasan po nila yung tragedies in life. Alam natin ang context, no po? Yung marami po sa atin, alam natin yung context, pero for the sake of everyone na hindi po alam ang context nito, si Ruth po ay hindi po siya Israelite. She was a Moabite. At ang pamilya na kanya pong ang pamilya na kung saan siya po ay anong tawag dito sa atin? Napuntahan, ano po? Ay galing po sa Bethlehem, na sila po ay umalis sa Bethlehem dahil po mayroong taggutom. Sabi po yan ng verse 1, in the days when the judges ruled, there was a famine in the land. There was a famine in the land. At sinabi po yung context where the judges ruled, yan po ang judges ay nung kapanahunan po, makikita natin, bago po ang libro ng Ruth ay yung libro ng Judges. At ang libro ng Judges ay, ang kanya pong buod, ay nandun po sa Judges 21 verse 25, nang sinasabi ay ito, in those days, Israel had no king, everyone did as they saw fit. Ginawa nila kung ano ang naisip nila na tama. And kapag ganon, the country is in chaos. The country is in chaos. At nandun po sila sa kalagayan na sila ay there was a famine in the land. Yun ang kalagayan po. At sila ay umalis doon, isang pamilya. Ang sabi po ay, ang pangalan ng kanilang tatay ay Elimelech. Ang pangalan ng asawa niya ay si Naomi. Mayroon silang dalawang anak. Ang pangalan ay Malon at Kilion. Ano po? At sila ay umalis sa kanilang bayan, pumunta sa Moab, at naging asawa po ng kanilang mga anak ay sina Oprah at saka si Ruth. And they live there. At sa maikling paliwanag po ng Ruth chapter 1, sa verse 3 pa lamang makikita natin, ang sabi, ang asawa ni Naomi ay namatay at ang kanyang natira ang kanyang mga anak, sila ay nakapag-asawa ng mga Moabite women. And sa verse 5 po, both Malon and Kilion also died. And Naomi was left without her two sons and her husband. Tragedy. Umalis sila doon sa kanilang bayan, hoping na sila ay magkakaroon ng mabuting pamumuhay. Ang nangyari po sa kanila sa Moab, naubos siya. Based on her testimony, ang sabi niya ay, don't call me Naomi. Nang ibig pong sabihin ay, ang ibig sabihin ng Naomi po, pleasant. Pleasant. Don't call me Naomi, sabi niya sa verse 20, call me Mara. Sabi niya, sapagkat ang Panginoon ay ginawa niyang mapait ang aking buhay. Yun ang kanyang paniniwala nung una. That would change. Oh. So, makikita po natin na mayroong plano ang Diyos sa buhay po ni Naomi sa pamamagitan po ni Ruth. Si Naomi, sila po yung mga Israelite na umalis doon at naging daughter-in-law niya si Ruth. Nung namatay na po ang kanyang mga anak, mga anak ni Naomi, ay uuwi na po siya sa Bethlehem.
At ang sabi niya, bumalik na kayo sa inyong bayan. Ang sabi po niya kay Orpa at saka kay Ruth. Si Orpa, hindi ko alam kung Orpa, tama. Hindi siya Oprah, no? Orpa. Ang sabi niya, bumalik ka na doon sa inyong bayan, ano? Bagamat masakit yung paghihiwalay, pumayag na rin si Orpa, marahil iniisip niya yung kanyang magiging future. Anong magiging future nila sa Bethlehem? Umalis nga sila doon, mayroong taggutom. Pagkatapos uuwi sila doon, silang lahat, puro balo. At yung nauna po dun sa kultura noon at saka kahit mo sa atin po ng mga naunang panahon, hindi naman nagtatrabaho yung mga babae. Ang Biblia nga sinasabi, dapat tulungan ang mga balo. Kasi nga po, hindi nila kayang buhayin ang sarili nila. Dahil nakaasa po sila sa kanilang mga asawa. Nung mga nauna po yan, hindi ko sinasabi ngayon. Lalong-lalo na dito, matagal na to. Pero ang Panginoon ay mayroong plano para sa kanila. Para kay Ruth, para kay Naomi. At tayo po, sa istorya ngayon ay kailangan din natin na hayaan ang Diyos gawin niya ang kanyang mga plano para sa ating mga buhay. Kailangan nating ilagay ang ating pananampalataya sa Diyos at tayo ay magpatuloy na maniwala kahit po sa gitna man ng mga mahirap na sitwasyon ng ating mga buhay sapagkat sila ay nandun sa mahirap na sitwasyon ng kanilang buhay. Ang isa pang halimbawa po dyan ay si Joseph. Joseph experienced bitter devastation in his life. Kasama din po din kanyang kapatid. Dahil paborito siya ng kanyang tatay. Ano po? At dahil po doon, nung kinamumuhian siya ng kanyang mga kapatid, siya po ay binalak na patayin. At of course, kasama na po doon sa pag-ingat ng Panginoon doon, mayroong isa sa kanila na ayaw siyang patayin. Ano po? But eventually, siya po ay ibinenta po nila as slave. Bitter devastation in life, but he kept his faith in God. Amen. Our faith makes us overcome great challenges. Naniniwala po ba kayo doon? Our faith makes us overcome great challenges in life. Sa buhay po ni Ruth, nagsimula yung fulfillment ng plano ng Panginoon. No po? Nung nung ilagay niya ang kanyang buhay, ang kanyang pananampalataya sa Diyos, nagkaroon ng fulfillment, nagkaroon ng realization ang plano ng Diyos sa kanyang buhay when she put her faith in God and she herself became an overcomer. Ang mensahe po ang pamagat ay overcomer. We are overcomers. Not only in the shouts of victory, kapag nandyan, kitang-kita natin ang tagumpay. But we are overcomers also in the stillness of our faith. The stillness of faith in our hearts. You are trusting God. Alam mo, nandyan ang Panginoon. Alam mo, ang Panginoon, tutulungan ka. Ano? Victory is there. When you know in your heart, meron kang pananampalataya ng Diyos, sasamahan at tutulungan ka. Overcomer. Una, dapat meron tayo pong malinaw na purpose. Clear purpose. Si Ruth, meron siyang maliwanag na purpose sa kanyang buhay. Ano po kaya yung purpose na yon? Mga purposes na yon. Makikita natin po sa Biblia that she wants to be with Naomi.
Maliwanag yan. Sabi na, don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Your people will be my people, your God, my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if even death separates you and me. Ruth has a clear purpose. Nung maniwala siya sa Diyos ng Israel, sa Diyos ni Naomi, gusto niyang samahan si Naomi. Hindi mapigil-pigil ni Naomi. Hindi niya masabihan na, umuwi ka na. Anumang discouragement ang sinabi niya. Basahin po ninyo yung chapter 1. Anumang discouragement ang sasabihin niya, ay hindi po na natinag si Ruth upang iwan si Naomi. She was committed to take care of her mother-in-law. Madalang lang po ang ganon. Madalang lang. To take care of your mother-in-law. Ang katotohanan nga, gusto iwan yung mga mother-in-law nila. Marami. Ano po? But Ruth wants to be with Naomi. Para saan? Para ba makinabang siya? Para yung pupuntahan nila, pagbabalik doon. Wala naman silang hinihintay doon. Meron ba siyang pakinabang? Doon po sa kanyang gagawin na pag-alaga, matanda na po ito eh. But she was committed to take care of Naomi. Naomi, like Ruth, is a widow also. O pareha silang balo. Pero siyempre po, alam naman natin, bata si Ruth. Ano? Gusto niya na nandun siya para kay Naomi. Malakas pa siya. No? Marahil nakikita niya ang kanyang mother-in-law na ito ang kanyang magiging kalagayan. Hindi niya kayang alagaan ang kanyang sarili. Ano po, darating ang panahon na yon. But she volunteers herself. Hindi niya iniwan eh. Pwede rin naman niyang iwan nga kasi kagaya ni Orpa, no? Para hindi na siya mabigatan sa pag-aalaga. Matanda ito eh. She wants to be with Naomi to take care of her. That's one of her purpose. She desires to be identified with the people of God. Sinabi niya yun eh. Your people will be my people. Ina-identify niya ang kanyang sarili sa bayan ng Diyos. Parang si Moses. Pinili niya na maranasan ang paghihirap sa kasama ang bayan ng Diyos kaysa sa ma-experience niya, maranasan niya, ma-enjoy niya ang pleasures ng Egypt. Ruth desired to be identified with God's people. Pinili niya na iwan ang kanyang bayan, ang Moab. To be with Naomi in Bethlehem. Wala nga po, sinasabi ko nga po, wala naman siyang pakinabang doon. Pero tingnan nyo rin yung ano po ni Naomi, bagamat ang Biblia po ay silent, pero sigurado merong kamag-anak yan sa Moab. Meron siyang mga magulang, meron siyang mga kapatid, kamag-anak. But her commitment, her purpose is now to be identified with God's people. Bakit po ganito? Bakit gusto niya na kasama si Naomi? Bakit dinidesire niya na ma-identify sa bayan ng Diyos? Kasi doon po sa kanyang desisyon na sabi niya, your people will be my people, your God, my God. It's a decision na maniwala sa Diyos. Na iiwan niya ang lahat, ang pananampalataya na nakagisnin niya marahil doon sa Moab. Papunta doon sa pananampalataya sa Diyos na totoo at Diyos na buhay. Your God will be my God. Naniwala siya, nagdesisyon siya na maniniwala sa Diyos at iiwan po
ang lahat, everything she held dear in exchange for her faith. It doesn't matter anymore kung marami siyang naiwan po sa Moab. Her faith in God is more important than those material and physical things. Amen. Naniniwala po kayo doon na mas mahalaga ang pananampalataya kaysa doon sa mga material na bagay na pwede nating tangkilikin sa mundong ito. Amen. And she will not be deterred. Hindi siya papigil at hindi siya magkakaroon ng pag-iiba ng kanyang puso. She will not be deterred and she will not change her heart on that decision. Your God, my God. And this will change the course of her life. Her purpose is clear to her. Ultimately, she desires to worship the God of Israel. That's very important. Sabi niya, your God will be my God. And it is a decision until her last breath. Ang sabi niya, where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if even death separates you and me. Wala na pong urungan ito. Ang kanyang pananampalataya ay pagpapatuloy niya. Ang kanyang pananampalataya ay hindi siya uurong dito. Ano po? It's a decision until her last breath. There will be no turning back. Siya nga po ay pupunta sa Bethlehem. Hindi naman niya alam kung anong mangyayari sa kanya doon. Wala naman cellphone noon eh, na sasabihin, masalesi yan, hindi kayo huli na kayo. Wala. Umalis sila. There was a famine in the land, verse 1. Pero napakaganda, ano po. Bakit? Matatapos po ang verse na ito, nandun sila. Matatapos ang chapter, nandun sila sa Bethlehem. So Naomi, reading, ako na nagbabasa sa 1:22. So Naomi returned from Moab, accompanied by Ruth, the Moabite, her daughter-in-law, arriving in Bethlehem as the barley harvest was beginning. The barley harvest was beginning. There was a harvest, the beginning of harvest. In verse 1, there was a famine. And sa verse 22, there is harvest. Ang sa Genesis naman, creation, yung chapter 1, yung sa last na chapter, sa chapter 50, living. Pero ito maganda, maganda po lahat siya. Mayroong mga contrast lang po. Mayroong mga ibig sabihin yun. In the days of the judges, in the days when the judges ruled, there was a famine in the land. Hindi nila alam sa kanilang pagbabalik ay nandun ang harvest, blessing ng Panginoon, nag-start. No. There will be no turning back. Kaya nga umalis sila sa Moab. And makikita po natin, she overcame because she had a clear purpose of putting her faith in God until the end. Higit po sa lahat, ang clear sa kanya ay hindi lamang yung binanggit natin that she wants to be with Naomi to take care of her, and she desires to be identified with the people of God. Ultimately po, ang pinaka po dyan ay yung meron siyang purpose of putting her faith in the living God.
What's our purpose? What is our clear purpose in life? Is it to continue entrusting our life with God, believing in Him at the end of our journey on this earth? She was an overcomer because she has a clear purpose at nakaangkla po yun, nakapundasyon po yun sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Pangalawa, meron po siyang consistent character. Ruth was selfless. Hindi po siya selfish. Selfless po siya. Hindi niya iniisip po ang kanyang sarili. Ano hindi niya iniisip? Ay, alang malyari kaya biya ko kining matuang hini. Hindi po niya sinabi yun. Misakitan ko kining matuang hini. Hindi po niya sinabi yun. She was selfless. She didn't think of herself. She is concerned more doon po sa welfare ni Naomi. Kasi iisipin natin, babanggitin ko po yung sinabi ko na kanina, ano ang pakinabang niya kung siya ay mamumuhay na kasama po ni Naomi? Ano kaya? Sige nga, anong pakinabang niya? Hindi nga nila alam kung anong dadaanan po nila sa Bethlehem. Pero hindi po niya tinitingnan ito as a burden, but a privilege to live and to take care of Naomi. Meron siyang consistent character, meron siyang, yung character niya ay talaga intact. Ano po? She did not mind providing. Kasi siyang magpo-provide kay Naomi. Kasi siya yung mas malakas. Ano po ang ginawa niya? Ang sabi po ng Bibliang Tagalog ay nakipamulot siya ng uhay na nahuhulog doon sa mga naggagapas. May kipamulot na kayo po. Yak wali, etamo dis na ito, huling etamo. Pero iyon ay nagsasabi din ng kanilang kalagayan. She did not mind providing for Naomi. She did not mind na siya po ang magtrabaho. She worked hard. Ginamit po niya kung anong meron siya. Ano po? Yung kanyang kalakasan with her little knowledge doon po sa culture po ng Israel, with her little knowledge of work, yung pumunta po sa field or sa farm, ano po, yung konting niyang makikitain doon, o yung konting mapupulot niya para kanilang kainin. No? Ginawa po niya. Hard work and diligence. Masipag siya. Nagtitiis. Ano po? Consistent character. She was extraordinary. Ano po? Tingnan po natin yung kanyang sipag sa chapter 2, Ruth chapter 2, verse 6. The overseer replied, ito po yung nag-aalaga, nangangalaga. Kasi naghanap siya ng field na kung saan ay pwede po siyang makipamulot. Hindi naman kakilala. Ano po siya doon? Foreigner siya eh. At matagal na pong wala doon. Si Naomi. Pumunta siya sa isang lugar na kung saan makikipamulot po siya. At sabi po, sa verse 5 ng chapter 2, ang sabi, Boaz asked the overseer of his harvesters. Nakita siya ni Boaz at tinanong yung nangangalaga doon sa sa mga naggagapas.
Who does that young woman belong to? Sino yun? Siguro kaninong lahi, kasi meron silang di po ba, mga tribes. Siguro parang ganun yung tanong niya eh. Who does that woman belong to? O kaya, hindi niya kakilala. No? Marahil na-impress siya doon sa kanyang sipag. Ito ang reply ng overseer. The overseer replied, "She is the Moabite who came back from Moab with Naomi. She said, 'Please, let me glean and gather among the sheaves behind the harvesters.'" Nakiusap siya na makipamulot doon sa namamahala. Na? She came into the field and has remained here from morning till now, except for a short rest in the shelter. Ang sinasabi po ng namamahala doon po sa harvest ay, ang sabi niya, Pepa tugo. Nagpahinga lang ng konti. No? She worked hard. Pero ang trabaho niya, nakikipamulot po siya. She was extraordinary. Also, ang sabi kung mag-a-advance po tayo sa Ruth 4:15, ay ito ang sinasabi, "He will renew your life and sustain you in your old age for your daughter-in-law." Si Ruth po ito, who loves you and who is better to you than 7 sons, has given him birth. Ruth, ang sabi po ng description ng kanilang mga kababayan, nung makita po nila ang karakter ng babaeng ito, na mahal niya si Naomi na kanyang mother-in-law, ang sabi nila, she is better for Naomi than 7 sons. She had only 2 sons. But Ruth, ang kanyang timbang, 7. 7 raw. Ibig sabihin kasi ng 7, perfect number yon. Bigay yan ng Panginoon sa'yo. Perfect sa'yo yan. She was extraordinary. She was commended for her character. Biruin mo, yung mga tao na hindi naman niya kalahi, sasabihin ito na she is worth more than, she's better to you than 7 sons. Consistent character. At makikita rin po natin, na mag-advance ako ng konti, she was the great-grandmother of David, the second king of Israel, for whom the Messiah was descended. Tingnan po natin kung babalikan natin, naisip-isip kaya ni Ruth na magiging ganito siya? Sino ang nakakaalam sa atin na pwedeng pagpapala ng Panginoon sa atin? Kung tayo ay ilalagay natin ang ating buhay sa kamay ng makapangyarihang Diyos na kagaya ng ginawa niya at nagkaroon ng transformation ng kanyang buhay na magkaroon siya ng consistent character na ito. Pinlano ba niya to? Hindi siguro. Hindi niya pinano, hindi man niya hinagap sa kanyang kaisipan na ang kanyang pangalan ay masusulat. Kahit po sa New Testament ay nandun siya. Sa Matthew, doon po sa genealogy ni Jesus, nag-advance ako ng konti. Nandun po ang kanyang pangalan. 3 babae lang ang doon sa genealogy sa Matthew, 3 babae lang ang nabanggit doon. Kasama siya doon.
Hindi po niya pinlano ito na ang kanyang buhay ay mapagpapala ng ganon. Ano po? She did not plan for it, but God planned it for her. Amen. Tayo po ay pumunta doon sa plano ng Panginoon kasi masigit ang plano ng Diyos para sa atin. Ang sabi po ng Proverbs 16 verse 9, ang version po nito ay MSG. We plan the way we want to live, but only God makes us able to live it. Pinaplano natin kung paano natin gustong mamuhay. Pero ang Panginoon, siya lamang siya yung gumagawa ng paraan upang may pamuhay natin ang ating mga pinlano. But only God makes us able to live it. Kung hindi hahayaan po ng Panginoon, how can we live the life that we planned? Hindi natin mararanasan po yan. Kaya pumunta tayo doon sa plano ng Panginoon kasi His plan is better than our wildest dreams for ourselves. We can plan, pero manggagaling po sa Panginoon. Ang pagpapatupad nito, sa Panginoon manggagaling, ano po, kung may pamumuhay ba natin ang ating mga pinlano. I plan to go abroad. Alam po ba niyo yan? Maraming beses po. Patawarin ako ng Panginoon. Kahit na nagpapastor po ako, I tried to go to Papua New Guinea. High school pa yata siya. I tried to go to Papua New Guinea kasi yung pong, ang balita doon, ganito. 3 buwan ka doon, mataas sweldo. 3 buwan, bakasyon. May sweldo. Australian company. Sumulat na ako, nag-message na ako. Nag-message back, nag-email back. Akala ko makakaalis ako. Hindi ko alam kung na-bankrupt yung kumpanya dahil nag-apply ako. Ilang beses po akong nag-try. Nung una, sabi nung pag-aalis ko po sa Capitol, kaagad akong nakuha. Ayaw ko naman sa Iraq. Buti ka mo, hindi ako nakaalis. Iraq, gusto ko nang kunin eh. Minamadali na ako kasi in-interview ako pagkatapos, pagka-uwi ko. Kasi wala namang cellphone nun. Meron telepono sa Purokdos, sa bahay. No? Tumatawag. Kailangan nyo nang umalis. Gawa na naman ng paraan. It's not the plan of God. Huwag kang matigas ang ulo. We plan, siyempre mangangarap ka ng kahit na yung nangangarap po tayo ng mga komportableng buhay, tama? Pero kung minsan hindi po yung comfort natin ang gusto ng Panginoon. Ang gusto niyang baguhin sa atin ay yung ating puso. More than our comfort, God's concern is our heart. That He will transform this heart. We plan the way we want to live, but only God makes us able to live it. Si Naomi, hindi po niya pinlano na maranasan ng buhay kasi ang buhay na masagana. Kasi kung makikita po natin,
ay talagang pinagpala siya ng Panginoon. From nakikipamulot po, siya ngayon, nung maging asawa po niya si Boaz, siya ang may-ari ng lupain, siya yung may-ari ng mga pananim na marami. Which pupunta po tayo sa third point. Because of that clear purpose of putting her faith in God and a consistent character na nakaayon doon sa kung ano ang karakter ng Diyos, ay she received countless favor from God. Sino ang makakapigil kung ang Panginoon ang siya pong magpapala sa atin? Kung pagpapalain kayo ng Panginoon, sino ang pwedeng pipigil na kahit na siya ay hindi matutuwa sa pagpapalang yung tatanggapin? Kahit gusto niyang pigilin, hindi po niya mapipigilan. Bahala sila. Kasi ang sabi ng Panginoon, rejoice with those who rejoice and mourn with those who mourn. Ngayon, meron kang blessing, malulungkot sila, bahala sila. Kaya dapat tayo natutuwa sa mga blessings ng iba. Amen. Kapag si Brother Roland ay mayroong bagong pick-up, matutuwa tayo para sa kanya. Amen. Kasi kapag tayo natuwa para sa kanya, baka isakay pa tayo sa pick-up. Ano po? Makikinabang din tayo. Countless favor ng Panginoon. God knows how to bless. God knows how to grant favor sa atin. Amen. Kapag nilalagay natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Pero gusto ko pong bigyan ng emphasis, no? Nagsimula po ito nung ang kanyang pananampalataya, nung sabihin niya sa kanyang sarili, your God will be my God. God knows how to grant favor and God knows how to grant blessings kapag inilagay natin ang ating pananampalataya sa Kanya. And when we match it with our life's transformation, yung second point natin, consistent character. Ruth was accepted. She was a foreigner, but she was accepted. Ano po? She was shown kindness. Balikan po natin ang chapter 2, verse 13. Ang sabi po ay ito, may I continue to find favor in your eyes, my Lord? Ang kausap niya ay si Boaz. She said, you have put me ease by speaking kindly to your servant, though I do not have the standing of one of your servants. Tingnan mo naman yung puso niya. No? Ang sabi niya doon sa huli, I do not have the standing of one of your servants. Pero nandun na yung favor ni Boaz. Ako po'y naniniwala, hindi po yan mismo galing kay Boaz. Si Boaz, biniless siya ng Panginoon in order for Boaz to be impressed with Ruth. Nasa kilos na ng Panginoon yan. Parang sa libro ng Esther. It all happens doon po sa plano ng Panginoon, sa pagkilos ng Panginoon. She was accepted. She was shown kindness. Galing sa Panginoon yon through Boaz. She was well provided. Ang sabi po ng chapter 3, verses 10 to 13, babasahin ko po. The Lord bless you, my daughter. He replied, this kindness is greater than which you showed earlier. You have not run after the younger men, whether rich or poor. And now, my daughter, don't be afraid. I will do for you all you ask. All the people of my town know that you are a woman of noble character.
Although it is true that I am a guardian redeemer of our family, there's another one who is more closely related than I. He stay here for the night, and in the morning, if he wants to do his duty as your guardian redeemer, good, let him redeem you. But if he is not willing, as surely as the Lord lives, I will do it. Lie here until morning. Meron po silang kultura, at yan po ay nandun po sa law, ano po, na kapag bibilihin yung lupa ay kasama, dahil namatay na po si Malon at si Kilion, kasama ang widow. Kasama ang widow. Kung babasahin po natin ang Biblia ay noong pong kinabukasan ng sinasabi ngayon ito. Sinabi ito dun sa sinasabi ni Boaz na mas malapit sa kanya. Kumbaga, mayroong first in line. Nung sabihin ito, no, ang sabi nung nauna kay Boaz, bibilhin ko ang lupa. Bibilhin ko ang lupa. I-redeem ko ang lupa. Ang sabi niya. Hindi sinabi kung anong pangalan. Pero ang sabi ni Boaz, tandaan mo, kasama sa pagbili ng lupa ay yung si Ruth, na asawa ng mga yumao, nasawa ng isa sa yumao. Ang sabi ng lalaki na yung una na kinsman redeemer, ang sabi niya, sa'yo na lang. Pero tingnan niyo po si Boaz, sabi niya, kung kukunin niya, kung bibili niya yung lupa at magiging asawa niya, it's fine. Nakita mo yung ano po nila, yung puso nila na tama sa Diyos. Pagsunod sa law, pagsunod sa salita ng Diyos. Eh siyempre, para kay Boaz, wala siyang walang talo. Kung hindi niya kukunin si fine, good, sabi niya, good. Pero kung hindi, much better. Favor. She was well provided. Ano po? Babasahin ko po yon sa chapter 4, verse 5. Then Boaz said, ito na po yung transaction, on the day you buy the land from Naomi, you also acquire Ruth the Moabite, the dead man's widow, in order to maintain the name of the dead with his property. And the guardian redeemer said, then I cannot redeem it because I might endanger my own estate. Ito naman, ang pananaw niya, yung estate niya, yung kanyang yung kanyang ari-arian. Si Boaz doesn't care about that. You redeem it yourself. I cannot do it. Ito, hindi man natin alam ang pangalan ng lalaking ito Eh si Boaz nandyan. Maging doon sa genealogy ni Jesus Christ. Nandito si Boaz. What's the point? Favor ng Panginoon, favor ng Diyos. And Ruth was well provided. Ruth became a mother and was included, as I've said, in the genealogy of Jesus in Matthew chapter 1, verse 5. Kahit tingnan po ninyo yung Matthew chapter 1, verse 5. Tingnan natin. Nandun ang pangalan niya. Siya yan. Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rahab, Boaz, the father of Obed, whose mother was Ruth. Nandun siya. Favor from God. Sinong mag-aakala na ang babaeng Moabitang ito, na balo, ay magiging descendant niya si David. Si David, kung hindi siya yung pinaka-magaling na hari o pinaka sa mga naging hari ng Israel. Isa sa pinaka. Kung hindi siya yung the best. No? The best pa. Siya yung doon sa mga naging hari. And alam po natin na bakit sinabi ang genealogy na sinabi sa Matthew. Kasi tinitrace nila ang genealogy ni Jesus Christ.
He was the Messiah. He is the Messiah. Ibig sabihin, doon po sa kanyang, sa body niyan, sa katawan niya, saling lahi, ay nanggaling, naging lahi niya ang Messiah. What a privilege. What a favor. And she was highly regarded in Bethlehem. Yung binasa po natin kanina, ang sabi po ay, biruin mo, yung siya po ay foreigner. Pagkatapos ang magsasalita yung mga nandoon, na kanyang dinatnan na ang sasabihin ay, she is better for Naomi than 7 sons. She was highly regarded in Bethlehem. At ano po ba ito? Galing sa kanya ba ito? Galing po sa Diyos ito. Hindi nga niya alam ang kanyang, nung panahon na nandun sila sa Moab, hindi nga niya alam ang mangyayari sa buhay niya eh. Wala siyang kaalam-alam sa araw ng bukas, but there is one who knows the future. And this one, this being who knows the future, ay nagpaplano ng maganda para kay Ruth. Nagpaplano rin po ang Diyos ng maganda para sa inyong buhay. Naniniwala po kayo doon? This is all the blessings and favor of God to her. Favor ng Diyos. She overcomes and she overcame all of this because she has a clear purpose. And that purpose is to put her life in the hands of God, your God, my God. Meron siyang consistent character. Makita natin, sinabi po niyan, meron siyang, she was selfless, she works hard, she was extraordinary, she was commended in her character, she was a blessing to Naomi, not only to Naomi, to Israel, and not only to Israel, to the world. To the world. Why? Because ang Messiah po ay descendant niya. And she experienced countless favor, countless blessings. I believe God writes our stories. The Lord writes our stories. Nagpaplano po tayo para sa buhay natin na gusto natin. Pero kung minsan hindi hinahayaan ng Diyos. Pero sa mga no ng Diyos, ay mayroon po siyang mga inihahandang magaganda. The Lord writes our stories. Maring mayroong mga no sa atin. Maraming ang no sa akin po sa aking pag-abroad noon. But God has a better plan. Huwag na nating ipilit yung sa atin. Amen. Punta na tayo doon sa plano ng Diyos. Para sa'yo. Napakaganda ng plano ng Panginoon. He writes our stories. And He is not done with us yet. Hindi pa tapos ang Diyos. Hindi pa tapos na pagpalain tayo. Hindi pa tapos na isinusulat niya ang istorya ng buhay po natin. Na maganda na pagpapalain po tayo. Amen.
He will make us overcomers. Amen. We do not know what our future will be. But there is one who knows the future. And His plan is the best for us. Amen. Let us surrender in that plan of God. Amen. Surrender na po natin ang buhay natin sa Panginoon. Doon sa plano niya. Huwag na tayong makipag-away sa Diyos doon sa plano po niya para sa atin. Let us just surrender our life to God. Amen. Tayo po'y tumayo. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkness night. You were close like no other. Known you as a father, known you as a father. I've known you as a Salamat friend, po, Panginoon. and I will We honor sing you. of the goodness Salamat po of God. sa iyong kabutihan, Panginoon. Hallelujah. All my life you have been faithful. Salamat po. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running after me. Salamat po. Your goodness is running out, Hallelujah. it's running after me. Salamat, With Panginoon. my life laid down, I surrender now. I give you everything. Salamat po. Oh Lord, your goodness is running out. Amen. It's running after me. Oh, your goodness is running after. It's running after me. Oh, your goodness is running out. It's running out. Where my life lay down, I surrender now. Give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. It's running out to me. Where my life lay down, I surrender now. I give you everything.
Salamat po, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, Ikaw ay tapat at mabuti. At patuloy na pinaparanas mo, Panginoon, ang iyong kabutihan at iyong katapatan sa anumang kalagayan at sitwasyon, sa anumang yugto ng buhay po namin. You are a God who is faithful. You are a good God. Ilagay mo, Panginoon, sa aming puso ang isang patutunguhan namin, Panginoon. Maliwanag na patutunguhan. Clear purpose. At ito yung aming commitment, Panginoon, na magpatuloy sa aming pananampalataya sa aming Panginoong Jesus. Na hindi kami tatalikod anuman ang mangyari. Nahahayaan namin, Panginoon, ang banal na Espiritu na transform ang aming mga character, transform ang aming mga buhay, Panginoon, ayon sa wangis ng aming Panginoong Jesucristo. And we will experience countless favor, countless blessings. Blessings upon blessings in our lives. Hindi lamang yung mga material, financial, physical, kundi ang aming Panginoong Jesus naninirahan sa aming mga buhay. Siya ang favor namin. Siya ang tunay na blessing namin. Hallelujah. Patuloy, Panginoon, Ikaw ang magsulat ng aming mga istorya ng buhay namin, Panginoon. At kami naniniwala, Panginoon, na mararanasan namin, Panginoon, ang iyong mga pinlano na higit pa doon sa aming mga iniisip na hindi mahagilap man ng aming mga kaisipan ang iyong iniisip at pinaplano sa aming mga buhay. Hallelujah. Salamat po. Panginoon, ang mensaheng ito ay itanim mo sa aming mga puso, Panginoon, and may this give glory and honor to your name. Magbigay po ng lakas, Panginoon, sa aming mga pananampalataya. We honor you and we thank you, Lord. This is what we pray in Jesus' name. Amen, 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 amen.